marami tayong information. We're working on a lot of intelligence to be able to catch fugitives from justice. Pero hindi lang naman sila ang hinahanap ng department. Although, syempre, yung cases nila umabot na sa national significance, it does not stop us from looking for all the other fugitives that are still out there and need to be brought to justice. Kagaya ng sinabi ko dati, wala ho talagang queuing number ang mga ganitong bagay. So kung sino man ang mahuli, siya mahuli. Wala po tayong tina-target na date, wala po tayong tina-target na tao na mauna. Walang queuing number yan. We will just have to look for them all at the same time, gather intelligence on them all at the same time para mahuli sila sabay-sabay din. Well, we welcome the statements of General Torre regarding his mission to catch these fugitives, no. Katrabaho din ho natin si General Torre at alam naman natin yung kakayahan ni General Torre. Kaya hindi kami worried at alam natin na talagang itutupad niya yung kanyang mga sinasabi, kagaya niyan. And truth be told, actually, it's really more within their jurisdiction. Yung police talaga dapat ang maghanap, diba, ng mga fugitives na hindi pa natin nadadala sa korte. Ang trabaho naman ng DOJ, kasama na rin ng mga prosecutors dyan, pag naiharap na natin ang mga akusado, mga respondent, mga fugitives sa korte, dun kami magtatrabaho talaga, mag-present kami ng evidence. And with all those cases that you mentioned, Bantag and Dumlao, ready naman ang mga prosecutors natin sa kanilang mga ebidensya para ipakita na kaagad sa korte. Sir, yung sa Timor-Leste lang, iniimbestigahan daw ng Parliament, yung paano nangyari na extradite dito si Tevez? Well, ano po yan internal affairs po yan ng Timor-Leste. Kaya hindi talaga namin masasabi kung ano yung posisyon namin dyan sa bagay na yan dahil ang katrabaho lang naman namin, ang naging focal person po namin doon ay yung executive branch lang naman. So pag sinabi ng executive branch na pwede nyo na siyang kunin dito dahil deportation ang aming gagawing proseso, talaga magre-rely kami doon sa information na yun dahil yan ang official communication nila sa atin. Ngayon, during the aftermath, ito na ngayon, mag-i-investigate nga daw sila. But that is no longer the problem of the Philippine government dahil yun na nga, the only persons or the only office that we coordinated with was the executive branch headed by the president of Timor-Leste. Yung arraignment ng isang kaso niya by video na raw, may president pa yan? Yung arraignment nung sa kaso ni Mr. Tevez or sa 51 ata. By video raw gagawin o pwede ba yun? Pwede yun. Especially during the advent of COVID, nagkaroon na tayo ng proseso para magkaroon na ng parang teleconferencing or video conferencing, no, for people who want to show up in court ngunit wala sila dito sa bansa or mahihirapan silang pumunta doon. At isa na ito sa mga halimbawa na hindi makakarating dahil supposedly it's a security risk. Pero ano pong comment yun doon sa hindi pagpasok ni Tevez ng plea sa court following nga daw po ng questionable daw yung pagkaka-arresto sa Timor-Leste? Ano yun? Yung hindi niya pagpasok ng plea dun sa nakaraang arraignment dahil daw po parang questionable yung parang pag-arresto. Well, at the end of the day, may naipasok naman na plea which is not guilty. Diba? And sa tingin ko naman, dahil lang yan sa mga advice from his legal counsels not to give any sort of chance, no, to obtain jurisdiction over his body. Pero at the same time, the court did take jurisdiction over the case when it entered a plea of not guilty. So hindi na siguro pwedeng ibahin yon. So medyo useless na rin mag-comment doon sa nangyari na yon dahil meron na ngang plea of not guilty at itutuloy na nga talaga yung kaso doon. Paano po kung sa next arraignment, ganun pa rin yung gagawin nila? Well, may precedent na rin ang korte na kung hindi ayaw niya mag-enter ng kahit anong plea,
ang plea na ilalagay doon ay not guilty.